Ang gusto pala ng Ombudsman, Nelson, ang ituturo nitong si Manny Bonoan na mas mataas sa kanya ay si Speaker Martin Romualdez. Bukay tinuro na nga. Ay, kasi paano ko siya tatanggaping witness kung hindi naman niya ituturo, di ba? Oo nga, Yan nga yung tinatanong natin nung mga nakakaraan pa. Oho. Sino ituturo ni Bonoan na mas mataas sa kanya para maging testigo siya? Pero Diba? teka lang, mas mataas ba ang Speaker kasi sa kanya? Alter ego ng Pangulo si Bonoan eh. Hindi, kung sa pagpirma ng... Big fish ba si... sino ituturo niya? Presidente? Ay, yun ang... Aywan Kasi ko, yun ang amo niya, no? Kasi, Oo nga, kasi kung pwede ikaw nga. ay witness, Oo. teka, paano nga ano? Kaya lang, Tuturo ni... So, ituturo niya, senador at saka speaker. Ganun ba ibig sabihin? Yun ang problema dyan. Oo. Kaya nga, hindi nga natin alam eh. Oo. Kasi dun sa tinanggal siyang kaso, wala namang mataas na opisyal doon, kundi siya eh. Isa pinakamata. Dun sa, di ba, Bulacan yun, yung Yes. may kaso. Yan ang problema. Nako. Ngayon dyan, doon naman sa sinasabi niya na kaso ni Senador Marcoleta, Oo. di ba paliwanag niya doon ay tumanggap ng 75 million pesos eh. Kahit daw private funds, ay consider plunder din daw yun. Kasi daw may series of bribery. Yes. Yun ang hindi mo piniliwanag. Paano naging bribery? Suhol ba yun? Suhol ba yon? Ano yung kapalit? Kasi pagka nanuhol ka, ginamit mo yung opisina mo Yun na nga. na posisyon mo para makinabang yung nanunuhol. Oho. May ipinakita ka ba, Ombudsman, na ebidensya man lang o kahit one sentence na ito ho ay bribery dahil itong pakinabang ito eh. Ito yung kapalit eh. Kaya siya nagsuhol kasi mayroong influensya sa Marcoleta. Wala kasi. Bakit ba ibinigay? Kasi may kampanya eh. Donasyon yun para sa kampanya. Hindi po dineklara eh. Hindi plunder yun. Kung totoo man, ba? Yun ay election offense. Hindi na i-declare sa SOSE at sa kanyang salin. Oo. At yung hindi pagdedeklara na yon, na-desisyon na ng COMELEC. Binasura na nga. Tapos na yon. 6-0 nga ang anbang Ay, doon saan ka ngayon papasok? Nasaan ang plunder kung hindi mo naman maipaliwanag kung ito ay bribe o hindi? Hindi ko mo 75 million, lagpas ng 50 million, plunder na kagad. Patunayan mo muna na yan, una, ill-gotten ba yan? Yan. Hindi, private nga eh. Private funds eh. Oho. Hindi mo naman mapatunayan na galing yan sa illegal eh. Pangalawa, hindi naman suhol dahil wala namang maipakita kang kapalit na gagawin nung panunuhol na yun eh. Di ba? Yun na nga. Ba't mo susuhulan si Marcoleta? Anong kapalit? Ayun, walang ipakita. Unless may pakita mo, may plunder. Pangatlo, ang sabi nila, private fund. Baka katulad yan nung wetting money ni ERAF. Private fund yun. Mga kababayan, ang wetting money, unang-una, ill-gotten ngayon. Bakit ba nagbibigay ng wetting money? Una, illegal gambling. Yes. Bakit kay ERAP naging plunder? Kasi protection yun para wag silang hulihin doon sa illegal wetting operation. Nung siya ay Pangulo pa ng bansa. Ito, ano ang ipapakita mo? Pondo, halimbawa, pera ni Mike Defensor. Ano ang Anong pakinabang ni Mike Defensor? Anong pakinabang ni Mike Defensor doon sa mismong pagbibigay na yon? Kung hindi mo pa mapalitaw yan, gawa-gawa lang yung kaso. Pilit na pilit. Pinilit nyo lang para maikulong si Marcoleta at huwag makadalo sa mga hearing. Ayun. At huwag maimbestigahan ng flood control. Yan po ang malinaw na malinaw dyan, mga kababayan. Ombudsman, bakit yung mga abogadong magagaling, ikaw, Clavano, bata ka pa eh. Marami ka pang kare, pero sinayang mo kasi biruin mo sa isa siguro dyan, baka mga first year law student lang. Maintindihan. Yung mga hindi pa nakakapasa ng bar, maintindihan nito, pwede makipagdebate sa'yo tungkol dito eh. Totoo. Pero ikaw, karir ka na, nasa ombudsman ka na. Dapat sinabi niya, boss, pati hindi ikaw ang humarap, ako spokesperson. Ngayon, ikaw ngayon ang napagtutuunan kasi ikaw ang nagpaliwanag. Ang tanong, nasaan ang bribery element para mapatunayan mo na merong corruption dyan? Hindi basta pera, binigyan ka, plunder agad dahil lumagpas ng 50 million. Totoo. Patutunayan mo muna na una, ill-gotten wealth ba yan? Pangalawa, yan ba ay galing sa kaban ng gobyerno na kinuha mo ng legal na basihan? Parehong hindi eh. Ay, parehong hindi. Pangatlo, yan ba ay suhol? Ba't mo susuhulan si Marcoleta? Number 32.
Tapos wala nang kapangyarihan sa At Kongreso. saka pinapayagan talaga ng batas na magbigay ka ng donasyon. Yes. Kapag ka may eleksyon, binigay yung donasyon para gamitin sa kampanya. Pinapayagan po yan ng batas. Nasaan doon ang kaso? Klabano. Di ba? Tignan mo, napahiya ka. Ako hindi abogado, ikaw abogado. Pero hindi mo mapangatiwiranan kasi nga mali. Hindi ba? Mabigat ang laban nito. Mabigat. Mabigat yan. Yan ang problema kapag Ipipilit talaga eh. pinipilit mo ang Pinipilit. kaso na wala namang kabase-basihan. Oho. Kahit siguro barbero. Barbero, oo. Hindi natin minamalit. Kahit magtataho. Oo. Kahit na yung nagtitinda nung nakasalubong natin kahapon. Titinda ng empanada sa galing sa Empanadang Bulacan. Ilocos. Oo. Pwede kang matalo sa debate kasi mali nga yan eh. Hindi ba? Basta maipilit lang. Maipilit lang. Maipilit lang talaga. Kaya ngayon yung mga tao nagngingit-ngit sa inyo. Masisisi nyo ba na lumabas sila sa kalsada? Niloloko nyo na ng harap-harapan? Hindi pa kami kikibo? Oh. Gusto nyo, mananahimik lang kami. Ay, hindi ko pa pwede yung ganyan. Oho. Tama na, sobra na. Tama na, Klabano. Klabano.